Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa at saan man po kayo naroroon, saan man po kayo nakikinig sa Pilipinas o dito man sa Italia, ano man po ang ating ginagawa. Kayo man po ay nasa bakasyon o bakasyon na workation ang inyong pakay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At nais po namin ngayong araw na ito ay makibahagi sa inyo sa salita ng Diyos. At ako'y naniniwala at nananampalataya na saan man tayo naroroon at anumang panahon, dahil sinabi ng Biblia na ipahayag natin ang mabuting balita ng Diyos anuman ang panahon. Okay? Anuman ang kapanahunan. At ngayong araw, ako naniniwala na may mensahe ang Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin, na hindi lamang ito maging educational para sa atin, bagkus ito rin po ay magsilbing pamantayan, magsilbing prinsipyo sa buhay ng bawat isa. And I pray that this message of the Lord, this short message of the Lord would inspire us at lalo tigit would transform our lives. At sa hapong ito, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin before we start for the guidance. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus and by the power of the Holy Spirit, sa araw na ito, Panginoon, sa aming paghahayag ng iyong salita, sa lahat po ng makikinig, sa lahat ng makakarinig, Panginoon, buksan niyo ang kanilang kaisipan, ang kaunawaan, at hayaan niyo na ang salitang ipapahayag na ito mag-penetrate sa puso ng bawat isa. At it will transform our lives, O Lord God, in the likeness of your Son, Jesus Christ, na siyang aming tagapagligtas. Maging sa iyong abang lingkod, Panginoon, gawin niyo pong daluyan ang aking buhay bilang tagapagsalita, tagabahagi ng inyong makapangyarihang salita. At alam ko, Panginoon, na you are not limited by time nor space. Panginoon, lakipan ninyo ng himala, pagpapala, O Lord God, ang mensaheng ito. Salamat, ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now to start with, kung minsan po, ewan ko kung napansin ninyo na tayo ay pupunta sa mga lugar na we are not familiar with. Gaya ng sinabi ko, ito may kadahilanan ng bakasyon, ito may kadahilanan ng workation, ito may kadahilanan na tayo ay sa salitang Italiano yung sinasabing naggiro o tayo may gumala. And it happens na doon sa kinalalagyan natin walang signal ng cellphone. Walang signal ng cellphone, walang internet na walang, kung titignan mo yung cellphone, 0 bar, wala talagang signal, walang internet connection. So hindi po ba na pag ganito ang nangyayari, sometimes we feel uncomfortable kasi nawawala po yung ating, hindi lang nawawala yung signal ng cellphone, hindi lang nawawala yung internet connection, nawawala din po yung ating sense of security. Dahil paano kung may mangyari sa akin, wala man lang akong matawagan, paano kung anong mangyari dito sa lugar na pinuntahan ko, I cannot call for help. Okay? So, ngayong araw na ito, ang mensahe po ng Diyos ay nais tayong paalalahanan ni Lord na saang lugar man tayo. Okay? Although physically, gaya ng sinabi ko, nawawalan man tayo ng internet connection, nawawalan man tayo ng phone signal, pero ako naniniwala na ang Lord hindi kailanman mawawala ng signal para sa atin. O tayo yung signal natin towards the Lord, hindi kailanman mawawala. Kaya ngayong hapon, ngayong araw, nais na paalalahanan ng bawat isa, nais ni Lord na paalalahanan ng bawat isa na saan man tayo naroroon, panatilihin po natin yung ating connection sa Lord. Kaya yan po ang title ng ating short exhortation ngayong araw, na yung sinabi na staying connected with the Lord, no? Na manatili tayong nakakonect sa ating Panginoon. At gaya ng sinabi ko na mahirap pag walang connection o when you are in an isolated place,
to take for example, meron po kaming kilala na nagbakasyon sila they took their vacation, isa silang pamilya na nagbakasyon po sila sa South America, ano? And then from the capital nitong napakalaking city na to, they pumunta sila sa isang island, no? Through traghetto sa pamamagitan ng isang bangka, no? Tapos iniwan sila doon sa resort na yon, no? That island seems to be hindi pa ganun ka-develop, pero napakaganda ng lugar. It so happen na itong taong ito, ang mother ng pamilyang ito, no? It so happen na nagkaroon ng injury, no? Nadulas siya, and then nagkaroon ng namaga yung kanyang kamay. It so happen na na-dislocate yung kanyang braso. So it took her some time. It took her a full day para hintayin yung bangka na pupunta pa doon sa island nila. Tapos kukunin siya, although nilapatan siya ng first aid, nilagyan ng brace yung kanyang kamay, nilagyan ng bandage para hindi magalaw, but it took her a full day para maghintay ng rescue at ng tulong para dadalhin siya sa mainland, then dadalhin siya sa ospital, and then i-x-ray siya, i-check up siya dahil doon sa island na kinaroroonan nila, it's a remote place, mahirap yung mag-avail ng medical help, no? So sa buhay natin bilang mananampalataya, no, sa buhay natin bilang mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, binigyan tayo ng free access and full access ng Lord. Okay? So, can you read with me? Babasahin ko lang yung sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sabi dito, verse 4 and 5, Tagalog po yung Bible ko. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, kanino tayo nakipag-isa? Sa Diyos. Sabi, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. At yan ang kanyang layunin at kalooban. Okay, so hinirang tayo bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So, I presume na bilang mga anak, yun po ang gusto ng Lord sa atin na yung ma-maintain natin yung ating connection, ma-maintain natin yung ating ugnayan sa salitang Tagalog sa Lord. Kasi alam nyo, I myself is a father, ako rin ho mismo tatay, yung aking pong panganay na anak is nagtatrabaho although we are here in Italy, pero nagtatrabaho po siya sa Frankfurt. Ako bilang ama, kagalakan ko rin na malaman every now and then, monitor every now and then yung status ng aking anak. Although she's been working there for a year now. Pero yun bang bilang tatay, masaya ka rin sa puso mong nalalaman na, anak, kumusta ka na? Okay ka? Anak, ano yung pangangailangan mo? Okay ka lang? Physically, mentally, financially, okay ka lang? So kagalakan sa isang ama na malaman na ang status ng kanyang anak okay lang. So ganun din po yung ating ama, our Father, which means the word Father means our source, ano? Na kagalakan din po sa kanya na malaman tayo, although alam niya because He is an all-knowing God, He is a sovereign God, although alam niya, kagalakan din po sa parte niya na ma-maintain natin yung ating ugnayan, no? Kasi tayo bilang mananampalataya, hindi naman po tayo mananampalataya tuwing Sunday lang Hindi naman po tayo mananampalataya tuwing araw lang ng pagsamba. Okay? Tayo po'y mananampalataya from day one na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Gaya nga ng sinabi dito na, ang sabi ng ating text kanina, na at sa ating mga nakipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos.
tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya itinalaga po tayo bilang mga anak. Day 1 that we accepted wholeheartedly Jesus as our Lord and Savior, itinalaga na po tayo. Binigyan tayong karapatan. Ang sabi ng John 1:12, lahat ng tumanggap kay Jesus binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos. So, ang nais ko lang hong bigyang diin na lalo tigit sa kapanahunan na sa kapanahunan tulad nito na karamihan sa atin, obviously tayo dito sa, I'm talking specifically about dito sa Italia na panahon po ng bakasyon, na hindi nangangahulugang although we are in vacation, ang ating pananampalataya magbabakasyon din. Hindi ho ganon, dahil kahit na tayo'y nasa bakasyon na, kahit tayo'y sabihin natin it's time for relax, it's time for unwinding, pero let's take into consideration na kahit tayo'y nasa bakasyon, kahit tayo'y nagre-relax, yung need natin is constant. Need for what? Need for air, need for security, need for provision. Hindi ho nangangahulugang tayo'y nasa bakasyon na, tayo'y nasa bakasyon na, hindi na tayo hihinga o hindi na tayo kakain. Hindi na natin kailangan ng protection. Least otherwise, although physically, mentally, and sometimes psychologically, nasasabi natin sa ating sarili na tayo nagbabakasyon, pero doon natin kailangan yung, patuloy pa rin natin kakailanganin yung hangin, kailangan pa rin natin kumain, at lalo tigit, there are, I'm not generalizing, but there are some specific cases na kung kailan dapat tayo nagbabakasyon, di ho ba mas kailangan natin ng security, guidance, and protection? Dahil sa dami kong naririnig ng mga kwento na yung iba nagbakasyon, kung kailan nagbakasyon, saka ninakawan, nawala ang mga gamit, saka nagkasakit. So nangangahulugan na regular man yung takbo ng buhay natin, either we are on vacation or not, yung constant connection o yung pag-ugnay natin sa Diyos ay kailangan nating i-maintain. Although God is always there and God will always be there, kasi yun naman ang sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan, lagi kitang sasamahan. So ang point lang na there are times na nadidetach tayo spiritually, yung ating ugnayan sa Lord ay kasi nasa bakasyon, malayo sa church, nasa bakasyon, malayo sa mga kapatiran, wala namang gawain, no? 2 linggo, 3 linggo hindi makaka-attend sa gawain, o 1 buwan na sinama ng amo o naka-workation kasama ng amo, ay dito wala namang gawain. Hindi po yan dahilan kung bakit completely i-detach natin yung ating ugnayan sa Lord. I can understand na walang gawain, walang fellowship. I can understand na malungkot dahil siyempre isolated ka, although kasama mo yung amo, pamilya ng amo. But in a sense, ang presence naman ng Lord hindi nawawala At gaya ng sinabi ko kanina na ang nais ng Diyos, siya tinuturing natin bilang Ama, na magiging constant yung ating ugnayan sa Kanya, na maging regular yung ugnayan sa Kanya, na yung ating paglakad sa ating buhay mananampalataya, with this powerful, ever-living, and loving God na mananatili. Kaya lang, sometimes, napakahirap, madaling sabihin, pero napakahirap gawin yung sinasabing constancy ng ating connection, na mapanatiling regular yung ating pakikipag-ugnay sa Lord, dahil building a close relationship to God requires heart work, hindi heart work, kailangan ng paggawa sa puso, hindi hard work, okay? Because we are not saved by our works, we are saved by the grace of God. Maintaining a close, in-depth relationship, maintaining a close and in-depth relationship with the Lord our God through Jesus requires hard work, Kasi dapat nasa puso natin 'yon. At sa ating pagme-maintain ng kaugnayan sa Lord,
mahirap, alam kong mahirap gawin dahil kung minsan nadidistract, kung minsan nandun yung point na wala tayong time, we're too busy, we're too occupied with a lot of things, or yun yung sinasabi nila sa Italiano na stiamo divertendo troppo, masyadong nagkakaroon ng kasayahan physically na yung spiritual connection natin, yung spiritual nating ugnayan sa Lord, ating napapabayaan, ating nakakaligtaan. It must not be like that. Kaya nga, ngayong araw na ito, yung mensahe ng Lord, magfo-focus na i-maintain natin yung ating ugnayan, yung ating connection sa Lord. Although, wala tayo, hindi man tayo nakakadalo ng physical na gawain, hindi man tayo nakakadalo ng fellowship, no? Now, I will give some points here kung paano natin ma-maintain yung ating connection at yung ating ugnayan sa Lord. Okay? First things first is that we must value our relationship with God through Jesus, not through rituals. No? When I say ritual, hindi yung para tayong robot na pinrogram na dapat ganito. Example, kung wala ka sa bakasyon, yung routine and regular thing na ginagawa mo is this. Pagising mo sa umaga, nandun yung magko-quiet time ka, magbabasa ka ng Bible, nandun yung magpe-pray ka, then after that, magbe-breakfast ka, magbibihis, tapos takbo ka na sa trabaho. Tapos sa gabi, pagbalik mo, magpe-prepare ng dinner, kakain, and then before going to bed, magpe-pray ka saglit. Yun. I mean, saglit dahil majority of us are too tired to have long prayers. Na dapat sa gabi, thanksgiving na lang, Lord, hingi na lang ng tawad. Lord, kung may nagawa akong kasalanan sa maghapon, forgive me. And tonight, I would like to thank you. Yung simpleng thanksgiving prayer na lang sa gabi. Ano? Kaya kung sinabi na let's focus on our connectivity and relationship to God through Jesus, not through rituals. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, pag tayo'y magbabakasyon, yung ating regular na kasanayang ginagawa, yung ating routine, it will be broken whether we like it or not. Whether you stay sa B&B, whether you stay sa Villaggio Turistico, whether you stay in a 5-star hotel, whether you stay in apartment, mabibreak yun. Why? Mabibreak yung ating regular routine na ginagawa. Kaya ang tawag ko dun is, sometimes you're too much focused on our rituals of doing things rather than on our personal connection with the Lord. Kasi, ganang sinabi ko kanina na pag wala ka sa bakasyon, yung iyong regular na ginagawa, nagagawa mo. Na dapat, although madi-disrupt yung regularity ng iyong activities, ganang example na sinabi ko kanina na pag nandito ka sa Milano o nasa bahay mo na hindi ka nagbabakasyon, pagkagising mo nandun yung tendency na when you wake up, okay, magbabanyo ka, maliligo ka muna or what, and then you dedicate time in praying, in doing your quiet time, you dedicate time in reading the Word of God, na tapos saka ka ngayon papasok sa trabaho. Pero pag nagbabakasyon ka o nasa bakasyon ka o naka-workation ka, those rituals will be obviously interrupted. Pero wag po nating hayaan na, kasi ang nais kong bigyan ng diin dito is, ganang sinabi ko, let us value our relationship. Na kasi wala na akong time sa umaga, hindi ko na nagagawa ang quiet time because kailangan kong mag-serve ng breakfast kasi nandito ang pamilya ng amo, o kailangan kong kung ikaw may nakabakasyon, I have to wake up early morning, I have to go to magbe-breakfast na sa hotel dahil magkakaroon kami ng day tour, no? We can still insert yung ating regular activity of praying and reading the Word of God and asking for God's protection beforehand. I-adjust lang natin yung time, no? Na obviously, gaya ng sinabi ko, pag nasa bakasyon ka kasi o nasa workation ka, all those routine works that you're doing, I would term it religious rituals para sa marami, it will be obviously broken. So let's try to insert, no? Yung ating, wag nating kalimutan i-insert pa rin yung ating connectivity, kaugnayan sa Lord. O maaring nasa beach resort ka, no? O nakahiga ka sa ombrelone, nasa drayo ka, no? Na pwede ka namang, siguro naman may Bible sa iyong
cellphone, you can read few verses, and then you can pwede kang makinig ng worship songs. So hindi lang hindi ka lang nare-relax physically, hindi lang nare-relax yung mga paningin dahil nakatingin ka sa napakagandang dagat, no? Na nakatingin ka sa white sand, malinaw na tubig, no? But also nakahiga ka sa isdrayo, let your mind physically and mentally be relaxed, pero nananatili yung okay, Lord, dito man ako sa isdrayo, I'll take 3 minutes to pray. I'll just simply close my eyes and pray and dedicate this whole day to you. Kasi sabi ko nga, hindi natigil yung ating pangangailangan. Okay? At lalo tigit, hindi tumitigil yung ating pangangailangan ng protection natin sa Lord. At lalo tigit yung covering natin mula sa Lord. Okay? Na Lord, sa maghapong ito, nandito kami sa beach resort, walang mangyayaring masama. O Lord, as we will be having our day tour sa kung saan-saan, protect us and cover us, no? So nangangahulugan na it may be shortened, hindi kagaya ng ginagawa mong 30 minutes na quiet time. It may be 10-15 minutes short prayer. It may be 10-15 minutes na quiet time mo, nakasama yung Bible reading. Pero ang mahalaga ho na bibigyan natin ng diin na yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos, hindi nawawala. Okay? Kasi nandito kami sa area na kung saan masyadong maingay, masyadong magulo, people are too busy. It must not be our excuse, o hindi siya tatakip, hindi niya ma-overrun, hindi niya ma-overpower yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos, na manatili pa rin yung ating prayer life, manatili pa rin yung ating Bible reading, manatili pa rin yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos, no? So, yun yung example na sinasabi ko, na wherever we are, let us maintain our connectivity, yung pakikipag-ugnay natin sa Diyos. Dahil ang nangyayari ko minsan, ang nangyayari ko minsan, kahit hindi nga sa bakasyon meron tayong tinatawag na checklist relationship sa Lord. Ano ba yung checklist relationship? Na, pagising sa umaga, okay, pray, tapos, dahil late na nagising, okay, bukas ng Bible, magbasa ng few verses, tapos, saglit na prayer, we feel calm, okay, nagiging kalma, pero, as soon as nag-start yung day, papasok na sa trabaho, dahil masyadong superficial yung, kaya nga sabi ko, checklist relationship masyadong superficial yung pakikipag-ugnay natin sa Lord, na instead of praying and asking that God will sustain us through the day, spiritually, emotionally, and physically, since very superficial yung pakikipag-ugnay sa Lord, papasok pa lang sa trabaho, na-overcome na ng emotional tragedy. Ano yung sinasabi kong emotional tragedy? Naapakan ng paa mo, nagalit ka na, o naiwanan ka ng bus, nagwala ka na, ano ba naman to, ang oraryo pa naman ng pullman, ang interbalo, ang tagal, on time naman akong nakarating sa permata, pero bakit dumaan ng 5 minutes in anticipo, 5 minutes in advance yung bus? Ano ba naman to, kung kailan matagal na nga ang interval, yung oraryo ng aking treno, sumalta pa, hindi pa dumating in oras. So, these are all parts of what we do na nagkakaroon tayo ng emotional breakdown, no? Na dahil ang relationship is very superficial, no? Walang in-depth talaga na connection sa Lord. At meron yung pangalawa na sinasabing expresso relationship, okay? Dito sa Italy, tawag nila cafe espresso, kasi they will just give you, tatayo ka lang sa bar, they will give you coffee, no? Vuoi cafe espresso? Sì, per favore. Sa Italiano, they will just give you coffee and then drink it and run, no? Meron ding mga kaugnayan o pakikipag-ugnay sa Lord na espresso ang dating, na magpipray lang yan ng intense dahil intense ang problemang hinaharap. Makikiconnect lang yan sa Lord dahil
tumitindi, dumadami, o lumalaki yung pangangailangan. Ang tawag ko dyan, espresso relationship. Tapos pag natugunan na ng Lord lahat, pag gumaling na, pag answered prayer na, wala. Back to zero ulit. No? These are what we call espresso relationship. Na ang pakiramdam sa Lord, pag nawala ng trabaho, job agency. Na pag nagkasakit, ang pakiramdam sa Lord, hospital. Na pag financially, nagkaroon ng financial drought o financial trouble, ang pakiramdam sa Lord is financial institution. Na, Lord, pagpalahin mo naman ako kasi walang-wala. And then, when everything is being provided for by the Lord, nandun na yung provision, talikod na uli. No? Kumalma na uli, nawala na uli yung init ng pag-ibig sa Lord. No? Kaya, napakahirap po ng relationship natin sa Lord sa ganung level. So, ang sabi ko na, ang nais ng Lord para sa atin at hinihikayat ko ang bawat isa na kahit nasa bakasyon man tayo, patuloy nating laliman, patuloy nating i-maintain yung init, patuloy nating, I would not rather say intensify, pero patuloy nating i-maintain yung level ng ating interpersonal relationship sa Lord. Kasi lalo tigit, tandaan natin, pag nasa bakasyon na tayo, malimit sa madalas yung mga kasama natin, majority of them are unbeliever. Good if you are with, gaya ng ganyan, church, kasama mo ang buong church dahil puro mga Christian lahat ang kasama mo. Pero sa sitwasyon ng karamihan, which I think is from 90 to 95%, na when we go on vacation, yung mga taong kahalubilo natin, hindi talaga natin kaano-ano, halos hindi natin kilala. Doon kasi mas nabibigyan ng diin, doon kasi mas nabibigyan ng saysay, at doon kasi mas nagre-reflect yung tunay nating pagkatao bilang totoong Kristiyano. Kasi ang sabi naman ni Jesus, magsilbing ilaw at asin kayo. Kaya kung ang nangyayari, kung superficial yung ating relationship sa Lord, na ang nangyayari, although ang sabi ng Bible na huwag kayong makiugnay, do not yoke yourselves with people of the world, mga unbeliever. Hindi sinabing huwag kayong makitungo, pero huwag nating gawin yung ginagawa nila. Kasi karamihang Kristiyano nagko-compromise, karamihang Kristiyano nagkakaroon baga ng bargaining. Wala naman nakakakita, wala si pastor, walang mga kapatiran, faccio come lo voglio io, gagawin ko kung anong gusto ko. Total, the situation, yung pagkakataon at yung sitwasyon, kinakailangan. So, ang nangyayari, nako-compromise yung pananampalataya mo na hindi ka na dapat nakikisa sa ginagawa nila. No? Yun yung sinasabi na if you will, kung ang mga, yun yung sinasabi sa English na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pero tandaan natin na kung i-compromise natin ang ating pananampalataya, no? Come to think sa mga mabubuting ginawa ng Lord sa buhay natin, no? Kasi yun ang mahirap kung minsan na we tend to compromise our faith, with which nakalimutan natin yung naniniglect natin yung ating pananampalataya o panandalian nating tinatalikuran ng ating pananampalataya, pero nakakalimutan natin na ang Lord hindi naman talaga tayo kailanman tinalikuran at pinabayaan ng Lord. The Lord will always be there. But the choice is for us if we will remain connected and kung tayo mananatiling may kaugnayan pa rin sa Panginoon. So, pangalawa na gusto kong paalala sa atin na kahit saan man tayo naroon, para manatili yung init ng ating kaugnayan sa Lord, i-maintain natin na ang sentro ng puso natin si Lord. Hindi masama na i-appreciate mo kaganda ng beach, kaganda ng resort na to, kasarap ng mga pagkain, kaganda ng mga hotel, kaganda ng hotel na pinuntahan ko, kaganda ng mga view na mga nakita ko, yung bundok, kaganda ng mga artworks na nakita ko, yung mga historical buildings, napakaganda. O if you've been to a museum, kaganda ng mga paintings. It's good dahil na-appreciate natin yung likha, no? Yung opera ng mga artist, yung kung tayo nasa beach, kaganda ng resort, kalinaw ng tubig,
napakasarap ng hangin, kung tayo nasa montanya, sa bundok, nakita natin kaganda ng view, we are on the top of a mountain, kaganda ng lake, no? Maganda yun dahil, na-appreciate natin yung ginawa ng Lord. Pero tandaan natin na yung ganda na ginawa, yung ganda na nakikita natin, it's because the Lord God created those nakikita natin for us to appreciate and for us to enjoy. No, na Lord, salamat. Ako nga lagi kong nire-remind ng sarili ko na every time I'm placed in a situation like that na makita ko yung beach na napakaganda, yung tubig ng dagat napakalinaw. I've always placed myself in a situation with which nare-recognize ko na, Lord, salamat, binigyan mo ako ng opportunity makapunta sa resort na to na napakaganda at napakalinaw ng tubig. Salamat, Lord, na binigyan mo ako ng opportunity na makapunta sa bundok na ito, sa montanya na ito, na ma-appreciate yung beauty at makita, Lord, salamat, napakaganda ng lago, napakaganda ng lake na to. It's an opportunity that you have given me na ma-appreciate yung beauty ng mga ito. Ito yung sinasabi ko na i-maintain natin na ang sentro ng ating puso, no? Ang sentro ng ating puso, yung Diyos, na gaya ng sinasabi ko malimit, na kuminsan ina-appreciate natin yung gift. We appreciate more the gift, no? Mas higit nating ina-appreciate yung gift kaysa sa giver. Dapat sana ina-appreciate natin hindi lang yung gift, kundi ina-appreciate natin more yung giver, no? Na marami nakafocus na lang sa blessing. Ina-appreciate yung blessing. Pero nakakalimutan yung blesser na dapat i-appreciate natin saan ba nagmula lahat, no? Kasi marami rin akong naririnig, maraming tao, marami silang pera, they could have visited such beautiful places, they could have gone into such beautiful mga magagandang lugar magsa-sightseeing for vacation, but unfortunately may limitations dahil hindi sila pwedeng bumiyahe o wala silang time, no? Maraming tao, maraming pera, walang panahon. Marami naman tao, maraming panahon, wala namang financial capacity. So para sa atin lahat na pinagkalooban ng Lord, it is an opportunity, it is a privilege na pinagkalooban tayo ng Lord na makapagbakasyon, makabiyahe, ma-appreciate natin ang nature, ma-appreciate natin yung mga bagong lugar na pinagdalahan natin ng Lord sa atin. Na while we are in that such beautiful and wonderful place, no, na pinagdalahan ng Lord, alalahanin natin na it is an opportunity. Panginoon, salamat pagkakataon to na pinagkaloob mo, na dinala mo ko rito. Salamat sa mga taong nag-sponsor, salamat sa mga taong mga kasama ko, salamat sa mga taong nag-program na itong biyaheng ito, no? Dahil kailangan din nating i-appreciate yung mga taong ginamit ng Lord bilang instrumento para tayo pagpalain, no? So, kagaya ng just like any other relationship, no? Na maging thoughtful tayo, maging grateful tayo sa pinaparanas ng Lord sa atin, no? Na although Lord, salamat, although workation to, kasama ko ang amo, pero you still gave me the opportunity na ma-appreciate ganito pala kaganda ang Corsica, ganito pala kaganda ang Sardinia, ganito pala kaganda ang bukid na ito, ang bundok na ito, ganito pala ang feeling makasakay ng cable car, no? So these are all experiences na pinagkaloob ng Lord sa atin para ma-appreciate natin yung nature na ginawa ng Lord, yung mga bagay na nilikha ng Lord para sa atin. No, kaya saan man tayo dalhin ng Lord, Lord, salamat, you have given me the opportunity to taste this food, dahil pagkakataon din at opportunity din na makatikim tayo ng hindi lang naman yung usual at regular nating kinakain, Filipino, Italian, or Chinese food na yung regular nating kinakain. Once we taste something different, something unusual, o masama tayo, o we will be given the opportunity na makita ang iba namang kultura, ma-experience ang iba namang culture, no? Let us learn to appreciate that, dahil opportunity po yan, pagkakataon po yan na binibigay ng Lord sa atin para natin ma-enjoy, para natin ma-appreciate. Dahil take note,
ang lagi mong alalahanin, tandaan kapatid, kaibigan, hindi lahat ng tao binigyan ng pagkakataon at opportunity na ma-enjoy mo yung pinupuntahan mo o ma-enjoy mo yung pagdadalahan ng Lord sa iyo. So, be thankful and be grateful sa mga experiences na pinagkaloob ng Lord. Although I would rather say, kasi sabi naman ng Bible, sa lahat ng okasyon, magpasalamat sa Lord. Although sometimes, naging painful yung ating experience dahil nadukutan ako when I visited Spain, na-snatch yung ganito. Well, lesson din yun sa atin dahil when we go on vacation, hindi naman nangangahulugan na hindi ka maging mapagbantay, no? Hindi mo pwedeng sisihin yung magnanakaw. Okay? Kasi hanggat may pwede siyang nakawin, magnanakaw yan. Kung hindi mo binantayan yung mga gamit mo, nanakawin talaga ng magnanakaw. No? So, in a painful situation like that, na sometimes, pasalamatan din natin ng Lord dahil tinuturuan din tayo ng lesson ng Lord. Kaya lagi kong sinasabi sa lahat ng mga kapatid na magbabakasyon, konting ingat, be watchful, okay? Maging matiyag sa kapaligiran at lalo tigit, be very careful. Kasi gaya ng mga kapatiran na they have such depressing experience na nanakaw ang bag, nanakaw ang dokumento, napickpocket ang mga portfolio, no? So sa ganung point, maybe God is reminding us na although we are enjoying physically, we are enjoying na dinadala tayo ng Lord sa iba't ibang mga lugar, napakagandang mga lugar, but it doesn't mean that we have to be hindi na tayo magpawalang bahala na tayo sa ating mga gamit, magpawalang bahala na tayo sa ating mga dokumento at lalo tigit be careful with your reminder lang po sa lahat, be careful with our credit cards dahil sabi ko nga lahat ng manluloko at magnanakaw, hanggat may maluloko at may pwedeng nakawan, meron niyang mga yan. So, it's not for them. Nasa atin na kung paano natin bantayan, i-handle ang ating sarili sa mga ganitong sitwasyon. Okay, so, yung pangatlo dito na example na nais kong banggitin na yung sinasabi natin na paano manatili yung ating ugnayan sa Diyos o paano ma-maintain yung ating connection with God even though we are in vacation o saan man tayong lugar naroroon, na yung pangatlo dito na ang lagi nating isipin o lagi nating isaisip, lagi nating isapuso, lagi nating alalahanin, otherwise we can read these events in the Bible, yung laging ginagawa ni Jesus. So let us learn from the example of Jesus, no, na before Jesus starts the day, at dawn, gumigising siya ng maaga sa Jesus. In fact, there were moments, there were tendencies na he was moving out of the group, nag-isolate siya, doon siya nagpe-pray, humingi siya ng guidance, humingi siya ng protection, humingi siya ng wisdom, humingi siya ng anointing sa kanyang ama. Dahil alam niya that very day, ang maghapon would be full of challenges, would be full of puno ng mga pagsubok, puno ng hamon sa buhay ang maghapon. Kaya nagde-dedicate lagi si Jesus ng time, no? So tayo bilang mananampalataya, let us take the example of Jesus. Ito yung pangatlo na dapat nating tutunan, na kahit nasa bakasyon man tayo, hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na maglaan tayo ng precious moments para manalangin, para humingi ng guidance, para humingi ng protection, para humingi ng wisdom. Okay? By the way, wisdom is the application of the knowledge. Okay? Kasi sometimes, meron lang tayong knowledge, pero pagdating sa application, bagsak. So, wisdom is the application of knowledge. Yung anong alam natin, paano natin i-apply. How do we cope with the situation? How do we react with the situation? Paano tayo nag-a-adjust sa sitwasyon? Hilingin natin yung paggabay ng Diyos. Kasi, gaya ng sinabi ko na, we will always reflect sa life ni Jesus. Paano ba siya strongly nakikonnect sa kanyang ama, no, na kita nyo sa public ministry ni Jesus, ang dami niyang mga pinagdaanan, nagpalayas ng demonyo, bumuhay ng patay, nagmultiply ng tinapay, lumakad sa ibabaw ng tubig, even to the point nung nasa Gethsemane na siya, na alam niya na yun na yung very crucial moment na ipagkakanulo siya, aarestuhin siya, he will suffer,
ipapako siya sa krus. Alam niya lahat yun eh. Kasi from the beginning, he already, bago siya bumaba sa lupa, he already knows very specific na yung purpose, yung divine plan ng Ama para sa kanya. He already knows that. Kaya lang, tandaan natin na nung si Jesus nandito sa lupa, he was 100% God, 100% na tao kagaya mo, kagaya ko, nasasaktan, nagugutom, napapagod, nauuhaw, naghihinagpis, nalulungkot. So, yung human side, yung divinity ni Jesus, yung human side niya at yung God side niya, they both coexist. Pero yung relationship niya sa Ama, hindi yun nawala. Kaya Jesus usually starts the day, no, maintaining an intimate, in-depth connection, yung kaugnayan niya sa Ama na Lord, na Father. Lagi niyang sinasabi na even sa Gethsemane, sinabi niya na although alam na niya, pagkakanulo siya, huhulihin siya, still, sabi niya, nag-declare pa rin siya, hanggat maaari, alisin mo yung saro ng paghihirap. Subalit, hindi ang kalooban ko ang mangyari't maganap, kundi ang kalooban mo. So, niloob na ng Ama na ganun ang mangyayari. Knowing that His fate would end up being nailed and dying on the cross, He still accepts the challenge. No? Dahil yun yung dakilang misyon ni Jesus para sa iyo at para sa akin. No? Kaya lagi nating ngayong araw na ito, tsaka one more thing, sa mga pagkakataon, sa mga instances na hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. There are instances na medyo tolerate tayo pagdating sa decision making. Lagi nating alalahanin na gawin nating guide ang salita ng Diyos. Okay? Doon tayo, hindi ko naman sinasabi na pag sa walang bahala natin na humingi ng counsel, humingi ng advice. Pero wherever we are, ang pinakamaganda pa rin magiging guide ng buhay natin sa mga point na hindi natin alam, ang salita pa rin ng Diyos. No? Although there are situations that needs, sino ba dapat kong lapitan? Ano ba ang dapat kong gawin? No? We ask the guidance and leading of the Holy Spirit. Na as we pray na, Lord, lead mo ako sa tamang tao na makakatulong sa akin para maresolba ang problemang ito. Lord, i-lead mo ko sa tamang agency who will help me to solve this problem. And then, gaya ng sinabi ko, mananatili yung ating backbone ng ating pananampalataya. Bilang mananampalataya, una is the reading of the Word of God, yung ating prayer, and then samahan na rin natin ng worship. Kasi yung three elements na yon, dala-dala natin yon. Kasi kung sa ating pagbibiyahe, pagbabakasyon, may dala tayong passport kung ibang bansa ka pupunta, may dala kang pocket money, may dala kang airline ticket, may dala kang mga bagahe na kailangan mo, mga damit. Okay? Those are the physical needs that we need to bring with us. Okay? Dapat dala din natin spiritually, dala din natin yung ating prayer, yung ating reading of the Word, no? Dala din natin yung ating worship sa ating sarili. Na wag nating kalimutan na araw at gabi ang proteksyon, pag-iingat, paggabay ng Lord ay sa atin. So much with that. Lalo tigit, gaya ng sinabi ko kanina na honor and a privilege, isang karangalan, isang pribilehiyo na pina-experience ng Lord o pinagpala tayo ng Lord na tayo nakapagbakasyon sa mga lugar na napakaganda. It only shows kung gaano kabuti ang Lord. It only shows na ganun ka-gracious. No? God is blessing us not because we are good, but because God is good. Na pinaranas ng Lord sa atin ang mga ganitong blessing, pinaranas ng Lord ang ganitong mga pribilehiyo na tayo makapag-travel, maka-experience, makaranas, marating ang mga magagandang lugar, no? Maka-experience at makahalubilo ang ibang culture, maka-experience na makakain ng ibang mga putahe, mga ibang klase ng pagkain. It's an honor and a privilege, no? Lagi nating isipin na kaya natin naranasan yun, hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti.
no? And by doing so, it's a manifestation of the goodness of God para sa iyo at sa akin at sa ating lahat, no? So, to close, I would like to conclude na ang bawat isa sa atin mahalaga at importante. God cares for you and for me. Okay? Mahalaga na malaman ng bawat isa sa atin na importante tayo sa harapan ng Diyos. Tayo bilang mga anak ng Diyos na binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Gaya ng sinabi ko kanina na ang sino mang tumanggap kay Jesus, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. No? He has given us the right to become children of God through our acceptance of Jesus Christ. At doon sa text natin na binasa sinulat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso in chapter 1 verses 4 and 5 na tayo ay kanyang hinirang, pinili at binigyan ng pribileyo, no, na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. So, wag nating isantabi, wag nating kalimutan, wag nating temporarily isuspend, no? Kasi ang ating pananampalataya, saan man tayo naroroon, ang ating connectivity, ang ating kaugnayan sa Lord, hindi naman pwedeng temporarily isuspend yan. Hindi kagaya ng trabaho na, okay, I will go on vacation, temporarily suspend yung mga iniwan kong trabaho, iwan ko muna dahil ako'y magbabakasyon. Babalikan ko na lang pagbalik ko, when I finish my 3 weeks vacation, when my 1 month vacation, babalikan ko na lang, gagawin ko na uli. Yung atin pong pananampalataya, hindi po ganyan. Kaya gusto kong palalahanan, gusto ng Lord na palalahanan ng bawat isa sa atin. Ngayong araw na ito, kaya hinihikayat ko ang bawat isa, mga kapatiran, okay, sa pananampalataya na there is no such thing as temporarily suspending our faith. There is no such thing as temporarily, pwede hong iwan ko muna yung pagiging Christian, pwede hong iwan ko muna, isang tabi ko muna temporarily yung aking pananampalataya. It doesn't go that way. Na saan tayo naroon, tandaan natin, ikaw at ako, anak tayo ng Diyos, manatili yung pananampalatayang niregalo ng Diyos, okay? Manatili yung pribilehiyo natin na tayo tinaguriang mga anak ng Diyos. So wherever we go, wherever we are sa kasalukuyan, tandaan mo kapatid, ikaw at ako, pareho tayong binigyan at pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. So, to finally close with, no, sa ating daily walk in our faith, sa ating daily experience, no, lagi nating tandaan at lagi nating alalahanin na ang Diyos nandyan lang palagi. Ano man ang ating kailangan, ano man ang ating kahilingan, ang Diyos hindi, ang sabi nga ng Lord, hindi ako bingi para hindi ka marinig, hindi maiksi ang aking kamay upang hindi ka maabot. Subalit ang iyong mga kasalanan na siyang humahadlang upang hindi ka marinig na hindi kita maabot. So it is our moving away from God that God cannot reach us. Kaya nagbabakasyon man tayo, nasa workation man tayo, nasa Pilipinas man tayo, saan lugar man tayo, panatilihin ho natin yung ating connectivity, no? Kagaya ng linya ng iyong cellphone, kagaya ng iyong internet connection, panatilihin natin yung ating spiritual connectivity sa Lord, yung ating kaugnayan sa Diyos, panatilihin po natin. Na alam ko na ang iba sa atin medyo nalulungkot, medyo konting nanghihina dahil walang fellowship. Alam ko na hinahanap na ng iba sa atin yung fellowship. Pero sabi ko nga, it is hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no? So binibigyan din tayo ng Lord ng privilege na makapag-rest o mastaka o ma-interrupt yung ating routine. Kasi para sa mga taibang bansa na nakikinig at makikinig nitong exhortation na to, dito po kasi sa Italy and most of European countries, ang amin hong pinakabakasyon at pinakapahinga dito is August. No, that majority of us are going on vacation. Walang sarado ang mga pabrika, majority of the mga negosyo sarado to give people time na makapagbakasyon. No, ganyan po dito sa amin dito sa Europa, specifically dito sa Italy. Kaya ang bawat mga kapatiran, hinihikayat ko na panatilihin pa rin natin yung ating prayer life. Although, gaya ng sinabi ko kanina,
interrupted man yung ating routine, interrupted man yung ating ritual na ginagawa, but still, i-integrate pa rin natin sa ating daily activities, integrate pa rin natin sa ating daily na ginagawa, yung prayer, yung worship, at lalo tigit yung reading of the Word of God. Kasi kailangan po natin yan. So, as our body needs water, air, and food, clothing, and shelter, so as our spirit needs to be always connected to God for sustainment. Okay? Kaya sa akin hong pagtatapos ngayong araw na ito sa konting sharing natin, I would like to invite each and everyone na pwede hong maanyayahan saan man kayo naroroon na saglit, just for a couple of minutes, to join me in a short prayer as we close our eyes and bow our heads. Tayo po'y saglit na mananalangin. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, minsan pa sa araw na ito, Lord God, sa lahat ng mga kapatid na makakarinig, makikinig ng preaching na ito, Lord God. Hallelujah. Saan man sila naroon, either they are in the Philippines, saan man lugar sila, nasa Italia, saan man lugar sila, Lord God, nagbabakasyon. Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, at lalo tigit, Lord God, hallelujah, hindi upang hindi mo sila hindi kabingi upang hindi mo sila marinig. Kaya Panginoon, ang aming dalangin, saan man naroroon ang bawat isa sa amin, alam namin na yung malabay na pakpak ang siyang magtatakip, mag-iingat, magpoprotect sa buhay ng bawat isa sa amin. At Lord, salamat sa pribilehyo na pinagkakaloob mo, Panginoon, na narating namin ang mga magagandang lugar, na-appreciate namin ang nature, na-appreciate namin ang ibang kultura, nagbigay ka ng pagkakataon upang mabuksan ang aming kaisipan, na makita, matutunan, ma-experience ang ibang kultura, makakain ng ibang mga recipe, ng ibang mga pagkain, at lalo tigit, Lord God, salamat sa mga mabubuting bagay na patuloy mong pinaparanas sa amin. Alam namin, hindi mo ito pinaranas dahil kami mabuti. Subalit, alam namin, pinaranas mo ito dahil ikaw na Diyos ay mabuti. Kaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, hallelujah, I know that you are the God that is not limited by time nor space. Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang ingatan, gabayan, proteksyonan ang bawat isa sa amin, O Lord God. At lalo tigit, Panginoon, kagaya, O Lord God, ng aming mga cellphone na kailangan ng internet connection. Panginoon, ang aming mga spiritual life, kailangan constant yung aming connection at pakikipag-ugnay sa iyo. Let the conviction, the leading, the guidance of the Holy Spirit to each and every one of us be constantly present, Panginoon. Maging bukas ang aming tenga, hallelujah, sa urging, sa conviction ng Holy Spirit saan man kami naroroon. Panginoon, salamat at kami naniniwala at nananampalataya sa buhay ng bawat isa. Pinagpala mo na, O Lord God. Hallelujah. Iningatan mo na, ginabayan mo na ang bawat isa sa amin. Panginoon, salamat at alam ko, itatakda mo muli ang pagkakataon ng kung saan lahat kami bilang magkakapatid sa pananampalataya, titipunin mo, Panginoon. At minsan pa kami magpupuri, sasamba, O Lord God, sa iyong kadakilaan, magpapasalamat sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat sa iyo na iyong banal at paparenduguan lahat ng panalangin at ayan mo sa pagkakataong ito, O Lord God. Hallelujah! Ibabalik namin sa inyo kataas-taasang kapurihan, kalawalatian, buong pusong pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, isang mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa. Saan man po kayo naroroon, saan man po kayong lugar nagbabakasyon, o either kayo naka-workation, hallelujah, panatilihin natin yung ating connectivity, panatilihin natin yung ating ugnayan sa Lord. Kaya mula dito po sa aming kinaroroonan, pinapaabot namin sa inyo ang aming mainit na pagbati, isang mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa. God bless you all and hope to see you soon.